Hey, Rexy! What? Which dinosaur knew the most words? What? The Thesaurus! Ah! Please get down from the Gallimimus. Huh? Okay. Now you Gallimimus, shoo! And here's the toy that we're going to review for today. This is the Mattel Dr. Alan Grant Tactical Claw Pack from the Jurassic Park movie. Actually, this one is a reissue na nung classic toys nila from original Jurassic Park movie. And as you can see here nga, yung packaging niya, closed box, and may illustration lang ng mga makukuha nating figures. And sa likod, nandun na yung obligatory product shots natin. And makita mo na rin yung mga contents na meron ang box na to. And sa portion na to, makita mo pa yung mga ibang figures na pwede mong makuha from this line. From the side, mga words lang and design ng box, and the other side, design lang ng box. On top, Jurassic Park Dr. Alan Grant, and at the bottom, words and barcode. Pag na-unbox natin siya, ito yung mga makukuha natin sa loob, and nandito yung kanyang pinaka-manual. And we have here 1, 2, 3, 4 na paper bag. So, i-open natin siya isa-isa muna. Check muna natin itong isa. Inside, oh, this one is the Velociraptor. Yun nga lang, yung Velociraptor natin dito is parang baby pa siya. Parang juvenile yung size niya dito. Compare lang natin siya kaagad dito sa isang regular size natin na Velociraptor. So, yan ang pinaka-itsura niya dyan. Okay, check natin yung details. Okay naman yung details. Ganda naman yung mold and even yung paint niya. Green na green. Yun nga lang, wala nang any paint sa mga nails niya. Also, isang malaking mold lang siya. Wala nang any articulation. Next paper. So, this one, we have naman si Alan Grant. Ito na siya. Okay, check pa na natin yung details niya. Kamukha din Kamukha din naman niya. Kamukha din naman ni Alan Grant. Maganda yung green ng pants niya, brown na boots. Yan. Okay din naman yung details. Madami-dami din siyang details sa pants niya. Itong knee pads niya, naka-color green na lang din Iba yata dapat ang color nitong knee pads na to. Or kasama siya sa pants niya. I don't know. Pero yan ang pinaka-details niya. And para sa articulation dito ni Alan Grant, wala siyang look up, wala ring look down, pero na-rotate natin yung head niya. Arms wide open niya, meron naman siyang creed moment, and also na-rotate natin yan pag ganyan. Pagdating sa elbow, may rotation din dyan, and yung elbow bend niya, maayos-ayos din naman yung elbow bend niya. Sa kamay niya, wala nang any articulation, although soft rubber na pagdating dito sa may kamay niya. Next articulation natin is this sa waist niya. Talagang simpleng rotation lang na ganyan. And yung kanyang Van Damme split, kaya ba niya? Kayang-kaya niyo yung ating Van Damme split. And yung high kick niya, pwede na. Back kick, wala kasi yung butt flap niya na nakaharang dyan. Okay, sa knees niya, ganyan na itsura niya. Medyo weird lang pag nag-knee bend siya kasi parang may ang laki ng sobra niya dito sa knees. Pero single articulation lang pagdating sa knees. Pwede na rin. Pagdating sa paa niya, wala nang any articulation dyan sa kanyang boots. Napansin ko lang kaagad, medyo loose yung leg nung sa atin dito kay Alan Grant. Itong right side na leg niya compared dito sa left. Yung kanyang pinaka-cowboy hat, hindi siya pwedeng matanggal. Sayang, no? Sana ginawa nilang parang accessories na lang niya para pwede mo siyang pang. So, yan si Alan Grant. Next, let's check naman natin itong paper bag. Okay, looks like ito is yung mga accessories na nila. Check muna natin itong maliit na accessories niya. This one is a telescope. Telescope yan. Na pwede natin yun isabit dito kay Alan Grant. Yan ang pinaka-itsura niya. Okay naman. Medyo malaki lang yung tali. Check na natin kung mahawakan niya yung kanyang telescope. Kaya ba? Soft rubber naman yung kamay. So, nag-a-adjust naman yung pinaka-kamay niya. Yun. Kaya naman. Kaya. Ayan, no? Who is you? Okay. Next, accessories natin. Mga vest. Okay. Yan yung itsura ng pinaka-vest niya. Nice. Ganda. Pwede na. Sige, lagay naman natin itong vest. Of course, dito yan. Kay Dr. Alan Grant. Ano siyang protection. Ganyan. And then, para i-lock mo siya, may peg yan dito sa likod. Peg mo lang siyang pag ganyan. Then, there you go. Yan na yung kanya vest. Okay, nice. Meron pa siya isa pang vest din dito.
And check natin kung magkaiba ba. Pareho lang, isa lang. Bakit dalawa yung vest niya? Weirdohan lang ako. Dalawa yung vest. So, pwede pa niyang suotin ulit para double protected siya. Ganun. At least may extra tayo. Basta may extra tayong vest. Next natin is this one is parang handcuffs. Pero I think hindi ito para sa kanya. Pwede mo rin naman ilagay sa kanya, but hindi ito para sa kanya. Masyadong malaki. Hindi rin naman ito pwede dito sa Velociraptor natin, not unless lagay mo dyan sa neck niya, pero parang ang weird din. I think ito is sa Gallimimus natin mamaya. Next natin here is another handcuffs, pero handcuffs na to is, ayan ang itsura niyan. Parang may harang sa mukha. Sakto ba? Check natin kung sasakto dito kay Velociraptor. Kasi sakto yung size nung sa paa. Yun, okay. So, ganyan na magiging itsura ng ating baby raptor. Next, we have here, check natin yung details. Goods naman, parang mukhang bazooka talaga. Yan, itsura niya dyan, sa ibabaw, yan. And for us to use is, kailangan mong i-press to. Tama ba? I-press ba natin to? This one is hindi na siya tumatalsik. So, parang nag-move forward lang itong basukan natin. So, waka mo dyan and then move mo yan. Yun na yun. Wala siyang any parang spring-loaded na pag press mo yan, phew, gaganon, wala. So, of course, check natin yan. Pahawak natin kay Dr. Alan Grant. Ano magiging look niya? Yun, no? Ang laki ng bazooka niya. Okay, ganyan ang pinaka-itsura niyan. Pwede natin yung panghuli din kay Baby Raptor. Kawawa naman si Baby Raptor. Anyway, meron pa tayo sa accessories dito. And ito naman, ito na yung parang projectile niya. Ayan, so meron siyang tali. Okay, goods. Ayan, mga ganyan kahaba yung tali niya. And then, yung details netong parang hook niya. Ayan, parang generic lang naman. And then, yung pinaka pang trigger natin is this one is parang garterize itong tali niya dito. Pero yan ang pinaka-itsura niyan. And let's try. Lagay natin siya dyan. Yan. Okay. Nakita nyo, nag-load na. And then, for us to shoot, yun. Ito yung pe-press natin. Isa pa. Try natin isa pa. And then, yun, sa pool si Dr. Alan Grant. Of course, syempre, papahawak din natin to kay Doc. Hindi gaano nag-fit sa kamay niya kasi nga medyo rubberish yung kamay niya. So, medyo lalembot-lembot yung paghawak niya sa mga weapons. Not unless i-assist siya ng shoulder niya. Diyan. Yan. Pwede pa siguro. Okay, yan ang pinaka-itsura niyan. Yan. Okay. Ayun no, na humihiwalay. Medyo nabibitawan niya yung mga weapons niya pag papahawak nyo na sa kanya. Kasi medyo mabigat din yung mga weapons compared doon sa hands ni Dr. Alan Grant. So anyway, yan yung pinaka-weapon natin dyan. And then, let's check pa itong last paper bag natin dito. Yung ating Gallimimus. Yan. May clamshell pa siya dito. Check muna natin yung details ng Gallimimus natin dito. Okay naman yung itsura. Ganda nung eyes niya, all black. Yan. Even yung pattern niya, maganda. Maganda yan. Although, again, wala nang paint sa mga daliri niya. Yan. Sa kabila, ayan naman ang itsura niyan. Okay, sa ilalim. Ang pinaka-paint lang yung ibabaw talaga. Yung mga patterns sa ilalim mo. Okay? And then, para sa articulation ng Gallimimus natin dito, yung mouth niya, wala nang articulation sa mouth. Akala ko meron. Pero wala. Closed mouth lang siya all throughout ng buhay. And then yung neck niya, natataas ng ganyan. Then nabababa ng ganyan. Nice. Okay, pwede. Tapos, narorotate ba? Ayun, narorotate din naman yung kanyang neck dyan. And then, sunod na articulation natin, isa kamay niya. Ayun, pwedeng mag-arms wide open. Meron din siyang arms wide open. So, pwede na rin siya kumanta ng I believe I can fly. At least may wide open yung arms niya dyan. Tapos, of course, narorotate yan lang. Next natin is dito na sa kanyang legs. Wherein, pwede niyang ma-rotate yan 360 and isang buong mold na itong pinaka-legs niya. Sayang, wala nang ibang articulation dyan. Meron pa siyang konting open up dito sa kanyang legs. Pero hanggang ganyan lang yung pinaka-open up. And then also mapapansin nyo dito sa paa niya is since isang buong mold na siya, ang pinaka-position niya pag ganyan lang talaga. If you want to stand straight. Kasi itong sa kamay naman niya, kahit na dito lang yung articulation niya, medyo rubberish. So pwede mong magalaw pero bumabalik siya sa original position niya. Dito naman sa paa niya, ito medyo straight, ito naka-curve. That's why kung itatayo mo siya, hanggang ganyan lang yung pinaka-position na gusto niya na pwede sa kanya. After nun, yung next na articulation natin is dito na sa kanyang tail. Naiikot mo lang ng ganyan, and of course rubberish na rin to. That's why pwede mo lang siya magalaw pero babalik siya sa original form din niya.
So if you are going to play around yung mga figures natin dito, of course, itong parang handcuffs na dyan, hindi na siya handcuffs, foot cuffs na siya. Kasi dito siya nilalagay sa paa. Yan, oh. So pwede mo i-play around na ganyan. And of course, itong nilagay natin niya sa Velociraptor natin, pwede mo yan gawin sa kanya, pero pinaka-original gamit nito is dito rin yan sa ating Gallimimus. Na ilalagay mo dyan yung pinaka-head niya. And then, of course, yung sa kamay naman niya. Grabe naman, sobra-sobra naman yung pag ginawa dito sa Gallimimus natin. Wala na talagang takas. Okay, so ganyan ang pwede mong gawin sa kanya. And of course, kung gusto nyo, dahil may sobra tayo ditong vest, ilagay nyo na rin sa kanya yan. Dyan. Para na siyang Star Witness. Kailangan may protection din. And itong ating isang baril dito ni Alan Grant is, pwede mo pala yan hawakan dito. Yan, para mag-open. So, isa yun sa parang part ng gimmick niya. Parang kukurutin niya sa leeg. Yan. Okay, ganyan ang gagawin niya sa Velociraptor na. 1, 2, 3. Pshoo! Matibay naman pala yung Gallimimus eh. Yun, okay. So, para siyang Terminator ang dating niya. Grabe si Alan Grant. War freak. Para sa kanyang height, i-check natin, is of course 3.75 siya. And yung ating Gallimimus, mga nasa 4.5, 4.25. Mga ganun yung height niya. Yung juvenile raptor natin dito, 1.5 inches. Ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating Hammond Collection na Dr. Alan Grant din. Check muna natin yung pinaka-details. And then, check natin yung details niya. Mas malaki. Hammond Collection natin. This one is the Hammond Collection. That means, ang height nito is nasa 3.5. 3.5 lang pala itong Dr. Alan Grant natin dito, yung War Freak. Kasi mas matangkad yung Hammond Collection. Check natin yung looks nila. Parang mas nagmukhang matanda lang yung Hammond Collection natin. Pero somehow, kamukha naman. Next natin, compare naman natin siya sa ating Dr. Ellie Sattler. Okay, so parang magkapantay tuloy sila. Kasi mas maliit si Dr. Ellie Sattler compared kay Dr. Alan Grant. Now, ipasok na rin natin yung ating basic na Velociraptor. Halos pareho lang si Gallimimus tsaka si Velociraptor natin. Pati yung haba nila halos same lang sila. Let's include na rin our Hammond Collection Triceratops and our Hammond Collection T-Rex. Yan. Siyempre, di mawala ang ating Hammond Collection na Brachiosaurus. Ayan, ang laki na naman niya. Woo! So, yan ang ating high comparison. If you're planning to avail this, price range niya is around 1,200 up to 2,500 pesos. Depende na lang again kung saan specific kayo makakuha ng copy nyo nito. There you have it now guys. Ito na ang ating 93 Classic Jurassic Park Dr. Alan Grant Tactical Claw Pack. What do you think of this cool pack? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, nung first ayaw ko sanang kumuha nito kasi medyo nag-aalanganin nga ako na magmukha siyang retro figure. And it's like parang baka mahiwalay lang siya sa collection ko, lalo na ako. Ang pinaka mainline ko dito is mga Hammond collection natin. So parang nag-iisip ako na baka mamaya yung human figure na makuha natin is hindi kamukha or parang basic lang din yung articulation niya. Although, alam ko pagdating sa dinosaurs, hindi naman ito magiging katulad talaga ng mga Hammond Collection articulation ng mga dinosaurs. Kasi, I know and aware na ako na magiging parang basic lang din yung mga dinos natin. Pinakahinabol ko talaga dito is mga human figure natin. Although, isa sa mga deciding factors ko kung bakit ko, sige, kumuha na rin ako ng ganito kasi nakita ko yung mga accessories niya na parang, cool din naman and ang ganda and ang ayos din naman na parang ang sarap integrate sa playability ng overall. And surprisingly nga, articulation pala dito ng ating mga human figure, kahit pa paano updated naman. Hindi siya yung parang talagang pure classic na napaka-basic lang ng mga articulation. So for me, buti na lang nag-decide ako na kumuha ako ng mga ganitong klaseng classic din na line ng Jurassic Park. So kahit pa paano, natutuwa naman ako sa buong set na to. At least, pagpadagdag din yan sa dinosaurs natin and may additional tayo na human figure.